May mga ilaw na hindi talaga marunong manatiling bukas o sarado. Para puso, minsan handang magmahal, minsan takot masaktan. Sa bawat patay sindi, may lihim na kumikindat. At sa bawat pag-islap ng ilaw sa bar na to, doon ko unang nakilala ang lalaking sisira at bubuo sa akin, si James. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat. Basta ang alam ko, gabi-gabi ako nagtatrabaho sa isang bar na mas kilala sa ilaw kaysa sa alak. Patay sindi. Ganyan ang tawag ng mga suki. Hindi dahil sa pangalan ng bar, kundi dahil sa sirang neon light sa kisame na parang ayaw magdesisyon kung iilaw ba o magpapahinga na lang. Ako si Art, bartender, tagahugas ng baso, tagapakinig ng lasing na problema. At minsan panandali ang pag-asa ng mga lalaking mas mahal ang gabi kaysa umaga. Komportable na sana ako sa ganung buhay. Hanggang sa isang gabi, pumasok siya. Hindi dramatic ang entrance niya. Walang slow motion, walang background music. Simple lang, umupo siya sa tapat ng bar. Nakaitim, medyo gusot ang buhok. Mukhang pagod pero hindi yung pagod na galing sa trabaho. Pagod na parang matagal nang may dinadala. At sabi ko sa sarili ko, at dahil sanay na ako, isang tingin lang yan, Art. Isang order, isang ngiti, tapos na. At ang sabi niya, beer. Mababa yung boses, parang ayaw makaistorbo ng kahit sino, kahit ng sarili niya. Inabot ko yung bote, nagkatinginan kami. At doon biglang kumurap ang ilaw. Patay sindi, patay sindi. Parang may sariling trip ang tadhana. At ang sabi ko sabay turo sa kisame, sorry, may sariling buhay yung ilaw na yan eh. Ngumiti siya, yung ngiting hindi pilit pero hindi rin buo. At ang sagot niya, okay lang. Sanay naman ako sa ganyan. Ewan ko kung bakit pero doon ako napatigil. At ang dagdag niya, James, salamat. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan. Hindi pa nga kami nag-uusap ng maayos. At ang sagot ko, Art, at welcome sa Patay Sindi. Tumawa siya ng mahina. Hindi malakas, hindi rin mahina, sakto lang para ayaw makasira ng sandali. At sa likod ng halakak na yun, kumurap na naman ang ilaw. Parang may sinasabing, uy, mag-ingat ka. May kwento to. Hindi ko pa alam noon na si James ang magiging dahilan kung bakit matututo akong magmahal sa gitna ng liwanag at dilim. Sa bar na ang ilaw ay patay sindi, at sa pusong matagal ko nang tinuturuan na huwag umilaw ng buo. Hindi ko na malayan kung kailan naging routine si James. Una tuwing Biyernes lang. Sunod pati Sabado. Hanggang sa isang gabi ng Martes, pumasok siya na parang may appointment sa akin. At ang tanong ko kahit alam ko na yung sagot, beer ulit. At ang sagot niya, kung ano yung binigay mo last time, tiwala na ako sa'yo. Ewan ko kung bakit pero ang simple ng mga linyang yun na parang may kiniliti sa dibdib ko. Umupo siya sa parehong pwesto, sa ilalim mismo ng ilaw na ayaw tumigil sa kakapindot ng tadhana. Patay sindi.
At ang tanong niya na nakatingala, hindi pa rin ayos? At ang sagot ko, feeling ko mas gusto niyang makinig sa kwento kaysa umilaw. Gumiti siya, doon ko napansin na may lungkot pala sa mga ngiti ni James kapag tumatagal. At ang tanong ko bigla, anong trabaho mo? Hindi ko ugaling mag-usisa pero may gabi talagang mas makulit ang puso kaysa sa isip. At ang sagot niya nang nakangiti, kung tatanungin ko rin ba yun sa'yo? At ang sagot ko agad, bartender. Sa bar na ayaw ayusin ang ilaw. At tumawa siya. Mas malakas na ngayon, mas totoo. At ang sabi niya, graphic artist. Freelance kaya madalas gabi ang kaibigan ko. Tumango ko, pareho pala kaming anak ng dilim. Tahimik kaming sandali, yung hindi awkward, yung tahimik na may kasamang ingay ng baso, tawa ng ibang tao, at huni ng lumang jukebox. Biglang patay ang ilaw, mas matagal kaysa dati. May sumisigaw sa isang table. Uy, multo na ba yan? At ang sigaw ng manager, relax, babalik din yan. At parang cue, sindi ulit. Pagbalik ng ilaw, napansin kong nakatingin si James sa akin. At ang tanong niya, okay ka lang? At ang sagot ko, oo. Pero ang totoo, hindi ko alam kung kailan ako huling may nagtanong ng ganyan. At ang sabi niya sabay ikot ng bote, alam mo, kaya gusto ko dito. At ang sagot ko, dahil sa alak. At ang sagot naman niya, hindi. Dahil kahit patay sindi yung ilaw, parang may taong handang maghintay. Hindi ko alam kung para kanino ang sinabi niya. Sa bar ba, sa ilaw, o sa akin. Natahimik ako at ang dagdag niya, Art, pwede ba akong bumalik bukas? Tumango ako kahit hindi ko trabaho ang magpaalam kung sino yung babalik o hindi. At ang sabi ko, bukas, nandito lang ang ilaw, patay sindi nga lang. At kumbiti siya at sa sandaling yun, hindi ko murap ang ilaw. Parang piniling manatiling bukas. At doon ko naisip, baka may mga taong dumarating para turuan tayong huwag matakot kahit hindi sigurado ang liwanag. Akala ko hanggang bar lang si James, hanggang bote, hanggang patay sinding ilaw, hanggang sa mga kwentong hindi kailangang tapusin. Pero isang gabi habang nagsasara kami, bigla siyang nagsalita. Art, may oras ka pa ba? Sabi niya, hawak ang huling bote. Tumingin ako sa orasan, 12:00 na. Pagod na yung katawan ko pero gising na gising ang kung anumang matagal ko nang tinutulog. At ang sagot ko, depende. At itong ngumiti siya, yung ngiting may konting kaba. At ang sabi niya, sa labas lang. Gusto ko lang makita kung paano ka kapag walang patay sinding ilaw. Matatawa dapat ako, pero hindi. Nagsara kami ng bar. Tahimik ang kalsada. May ilang ilaw ng poste. Diretso, hindi kumukurap. Naglakad kami papunta sa maliit na paresan sa kanto. Simple, walang arte. Pero parang unang date kahit walang sinasabing ganun. At ang biro niya, mas maingay ka pala kapag walang music. At ang sabi ko naman, mas madaldal ka rin kapag walang bote. Tumawa kami, umupo kami sa plastic na upuan. May usok ng sabaw, may init ng gabi. At ang sabi ko sabay higop, bakit ka laging mag-isa?
Napatingin siya sa sabaw. Parang doon niya hinanap ang sagot. At ang sabi niya, eh, nasunog na ako minsan sa maling ilaw. Hindi ko na tinanong kung sino. Alam kong may mga kwentong kusa lang lalabas kapag handa na. At ang tanong niya, ikaw, bakit gabi ang pinili mo? Ngumiti ako at ang sagot ko, mas madaling magtago sa dilim. Walang masyadong tanong, walang masyadong inaasahan. Tapos tahimik ulit. Biglang may batang dumaan. Kumanta sa gilid ng kalsada. Sintonado pero masaya. Napatingin sa akin si James at ang sabi niya, Art, alam mo ba kung anong napansin ko sa'yo? At ang tanong ko, ano? At ang sagot niya, kapag tumitingin ka sa tao, parang sinisigurado mong okay sila. Pero walang gumagawa nun para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit parang may humigpit sa dibdib ko. At ang biro ko, huwag mo kong i-analyze. Bartender lang ako. At ang sagot niya kaagad, hindi lang. Nagkatinginan kami. Walang ilaw na kumurap, walang musikang pumasok. Pero may kung anong nag-click. Pagbalik namin sa tapat ng bar, huminto siya. At ang sabi niya, salamat sa oras at sa pakikinig. At ang sagot ko, anytime James, bukas ulit. Ngumiti siya ng mas buo at mas maliwanag. At ang sabi niya, bukas ulit. At sa unang pagkakataon, naisip ko, baka ang patay sinding ilaw, hindi lang pala babala. Baka paalala lang na kahit hindi palaging maliwanag, pwede pa ring magmahal. Hindi ko alam kung kailan naging kami ni James. Wala namang usapang ganun. Walang label, walang pangako. Pero may mga gabi na siya na yung huli kong kausap. May mga umagang siya na yung una kong naiisip kahit tulog pa yung mundo. Hanggang isang gabi, dumating siya sa bar na hindi mag-isa. May kasama siya, isang lalaki na maayos manamit, mukhang sanay sa liwanag. At ang sabi ni James, Art, si Leo, kaibigan ko. Kaibigan. Isang salitang biglang pumitik sa loob ko. Parang ilaw na biglang patay. Hi. Sabi ng lalaki na nakangiti. Hi. Sagot ko, napilit na normal. Habang umiinom sila, nagkukwentuhan, tawanan, mga alaalang hindi ko kasama. At doon ko naramdaman yung pakiramdam na wala kang karapatang magselos pero masakit pa rin. Biglang sindid ng ilaw na parang nanunukso. At ang sabi ni Leo, ang saya dito parang intimate. Ngumiti lang ako. Nang umalis si Leo para mag-CR, lumapit si James sa bar. At ang tanong niya, okay ka lang? At ang sagot ko, bakit? May dapat ba akong ikagalit? At eto natigilan siya at ang sabi niya ng mahina, Art, di ko alam kung anong lugar ko sa'yo. Napatawa ako ng konti at ang sabi ko, lugar? May lugar ba talaga ako sa'yo? Tumahimik siya, doon ko na-realize pareho kaming takot. Pareho kaming naghihintay ng ilaw na magsasabing pwede na. Umalis si Leo, nagpaalam, nagpasalamat. Naiwan kami. Patay sindi ang ilaw na mas mabilis ngayon. At ang sabi ko, James, kung wala kang balak magstay, sabihin mo lang. Tumingin siya ng diretso, walang ngiti. At ang sagot niya, gusto kong magstay pero natatakot akong masunog ulit. Huminga ako ng malalim at ang sabi ko,
Hindi kita ilaw. Hindi kita sisindihan. Tapos iiwan. Tahimik tapos lumapit siya at sa unang beses, ganon kalapit. At ang tanong niya, "At ikaw, handa ka ba kahit patay sindi?" Tumingin ako sa kisame, sa ilaw na matagal ko nang sinusukuan. At ang sagot ko, "Oo, kasi kahit patay sindi, ikaw pa rin yung hinahanap ko." At sa sandaling yun, tumigil ang ilaw sa pagkurap. Nanatiling sindi. Simula nung nagkausap kami ni James, iba na yung vibe ng bar. Parang may tensyon na hindi mababawi, parang may usaping hindi pwedeng iwan sa hangin. Isang gabi matapos ang shift ko, nagstay siya ulit. At ang sabi niya bigla, "Nakakainis ka." At ang tanong ko, "Oh, bakit?" At ang sagot niya, "Dahil hindi mo sinasabi kung anong gusto mo. Pero parang ikaw yung gusto ko." Tumigil ako, parang may lumambot sa dibdib ko. Pero kasabay ng lambot may takot. At ang sagot ko, hindi ko alam kung anong gusto ko. Kasi kung sasabihin ko, baka hindi mo pala gusto ako. Ngumiti siya pero hindi masaya. At ang sabi niya na malapit sa akin, "Art, hindi mo kailangan magpanggap na matapang." Tumingin ako sa kanya. May isang tingin siyang naglalaman ng lahat ng pangarap, ng takot, ng pag-asa. At ang sabi ko, "James, baka masakit sa'yo kung wala kang katiyakan." At ang sagot niya, "Mas masakit kapag may katiyakan pero hindi ako pinipili." Hindi ko na napigilan. Hawak ko yung baso, hawak ko yung mundo. Pero hindi ko na alam kung paano ko hahawakan ng kanya. At ito lumapit siya at ang sabi niya, "Art, punta ka dito." Lumuhod ako sa tabi ng bar. Parang nagpapaka-totoo na ako sa sarili ko. At doon sa ilalim ng patay sinding ilaw, hinawakan niya yung mukha ko. Hindi niya ako sinaktan, pero ramdam ko yung bigat ng damdamin niya. At ang sabi niya, "Kung ayaw mo, hindi ko pipilitin." At ang sagot ko, Hindi. Gusto ko." At doon, nang hindi ko inaasahan, inaplos niya yung labi ko. Hindi ito mabilis, hindi ito magulo. Parang nag-iingat, pero parang pagsabog din. Parang ilaw na natutong magbukas. Nagtagal ang halik hanggang sa may huminga kami sa pagitan ng mga labi. At sa unang halik na yon, may mga bagay na naputol. Ang takot, ang pag-aalinlangan, ang patay sinding ilaw. Pero may mga bagay ding sinimulan. Ang pag-asa, ang pag-ibig at ang katotohanan na kahit madilim, may liwanag na pwedeng manahan. At ang bulong niya, "Hindi ko alam kung paano tatagal to, Art." At ang sagot ko, "Wala akong alam pero gusto kong subukan." Biglang patay sindi ng ilaw. Parang nagbiro ang bar. Parang sinabing ayos lang. May dilim, may liwanag pa rin. Nagkangitian kami at sa dilim parang mas malinaw ang gusto namin. At ang sabi ko, "James, huwag mong iwan ang ilaw na to." At ngumiti siya at ang sagot niya, "Hindi ko iiwan." At sa dilim pinili namin ang isa't isa. Simula nung naghalikan kami ni James, mas naging masaya ang bar. Parang may bagong ilaw, hindi yung neon light sa kisame, kundi yung mga puso namin. Pero hindi lahat ng ilaw kayang tumagal. Isang gabi habang busy ang bar, may dumating na lalaki. Mukhang kilala ni James.
Mukhang may problema ka. Sabi ko sa kanya nung magpaalam siya sa trabaho. Ano? Tanong niya. Nagtatakang kumatok yung kaba sa boses niya. Yung kasama mong lalaki? Sagot ko. Parang may kinalaman sa'yo. Tumigil siya at tumango at ang sagot niya. Si Leo. Hindi ko dapat pinapapasok sa buhay ko pero siya yung taong tumulong sa akin noon. At ang tanong ko, bakit siya bumalik? Tumingin siya sa ilaw na patay sindi pa rin na parang nagbabantay at ang sabi niya, dahil may utang ako sa kanya pero hindi lang yun. Tumigil ako at ang tanong ko, anong ibig mong sabihin? Siya yung dahilan kung bakit natatakot ako magmahal. Dahil nung nakaraan, iniwan niya ako. Sagot niya ng mahina. Naiyak ako nang hindi ko namalayan. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa totoo. At ang sabi niya, Art, hindi ako sanay na may tao na hindi umaalis. Hindi ko alam kung paano sasagot. Doon ko naramdaman yung takot na baka hindi ko rin kaya siyang hawakan ng buo. Kaya ang sabi ko, James, hindi mo kailangang mag-isa. Ngunit parang may pader sa dibdib niya. At ang tanong niya, paano kung umalis ka rin? Hinawakan ko yung kamay niya at ang sabi ko, hindi ako aalis. Pero kung aalis ka man, sasabihin mo sa akin. Nakangiti siya na parang pilit na parang may lungkot. At doon nagsimula yung away na hindi ko inaakala. Art, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin yung maniwala. At ang sagot ko, naniniwala ako pero kailangan mo rin maniwala sa akin. At ang sabi niya, hindi ko alam kung paano Parang ilaw lang ako na palaging pinapatay. Napatigil ako at ang sabi ko ng mahina, James, hindi mo naman alam kung gaano ako natatakot na mawala ka. Tumingin siya sa akin at ang tanong niya, pero bakit? At ang sagot ko, kasi ikaw yung ilaw na kahit patay sindi, pinipilit kong manatili na naka-on. Naramdaman kong may luha sa mga mata niya. At ang sabi niya, Art, kung ganun, bakit mo ako pinipilit? Hindi ko alam kung paano sasabihin. Kaya ang sagot ko, kasi mahal kita. Pero kung ayaw mo, kung hindi mo kaya, hindi ko rin ipipilit. Tumigil siya at sa oras na yon, parang tumigil ang mundo. At ang bulong niya, Art, hindi ko alam kung paano magmahal ng hindi natatakot. At ang sabi ko, walang tama o maling paraan, pero may isang bagay na hindi mo kailangan mag-isa sa dilim. At doon, nagdesisyon siya. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip niya, pero ang ginawa niya, hindi ko malilimutan. Hinawakan niya ang mukha ko, tumingin sa akin, at sa gitna ng patay sinding ilaw, hinayaan niyang magliwanag ang puso niya. At ang sabi niya, Art, patawarin mo ako. At ang tanong ko, bakit? At ang sagot naman niya, dahil gusto kitang mahalin pero natatakot ako at ayaw ko masaktan ka. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Hinalikan ko siya ulit ng mas matindi.
Mas masakit at mas totoo. At ang sagot ko, hindi ako masasaktan kapag kasama kita. At doon sa ilalim ng patay-sinding ilaw, nagdesisyon kaming magmahal ng buo. Ang ilaw ng bar na to ay patay-sindi man. Hindi niya ako tinuruan na umiwas sa dilim. Tinuruan niya ako magmahal kahit hindi perpekto ang liwanag. At kung minsan, ang pag-ibig ay parang neon. Matagal mang nasira, basta may taong mag-aayos, babalik din ang liwanag. At kung ang pag-ibig mo ay patay-sindi, huwag kang matakot. Baka siya yung ilaw na magtatagal kung hahayaan mo lang. Makalipas ang ilang taon, bumalik ako sa bar. Pareho pa rin ang pangalan, pareho pa rin ang sirang ilaw. Ngunit iba na yung pakiramdam. Doon ko nakita si James. Nakatayo sa tapat ng bar, nakaayos na ang buhok. Mas maayos na yung ngiti. At ang sabi niya, "Art, baka nagtataka ka kung bakit ako bumalik." At ang tanong ko, "Bakit?" Ngumiti siya. At ang sabi niya, dahil kahit ilang taon yung lumipas may ilaw na hindi ko nakalimutan." Tumayo siya sa tabi ko at ang sabi niya, "Hindi na patay-sindi yung ilaw. May bagong ilaw na binili ako." At ang tanong ko, tapos? At ang sagot naman niya, tapos hindi na ako natatakot. At sa ilalim ng bagong ilaw, naglakad kami palabas ng bar. Hindi na kami umaasa sa kumukurot na neon light. Kasi natutunan namin na ang tunay na ilaw, hindi nasusunog. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.